Hindi man ako perpekto, hindi man ako eksperto, pero meron akong natatagong sikreto dito sa isip ko. Kaya, kung realidad ang pag-uusapan, diba, ang tayong mga tao ay takot na takot, diba, sa kagutuman, sa kahirapan, at mawalan ng kapangyarihan sa mundong ibabaw. Pero ano ba ang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno? Ang pagsapit ng Nobyembre, ang katakutan, ang mga taong sumakabilang buhay na. Yan ang ating pag-uusapan dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life ni myself and I dito sa Alexander YouTube channel. Buwan na naman ng Nobyembre, uso na naman ang katatakutan. Diba, no? Pag naisip natin, bakit nga ba ito ang ating nakaugalian, ang katakutan ng mga taong sumakabilang buhay na hindi ba't dapat ipinagdarasal natin sila para sa kapanatagan ng kanilang paglalakbay sa kabilang dimensyon ng ating buhay. Madalas sumasagi sa isip ko na nasan nga kaya yung mga sumakabilang buhay na nabiglaan o yung mga hindi masyadong maganda yung kanilang kinamatay. Diba mapapaisip tayo, nasan nga ba sila? Kasi diba, naging biglaan yung paglisa nila sa mundong ibabaw. Yan yung mga dapat nating hindi kinatatakutan. Dapat yan yung ating mga ipinagdarasal na matanggap nila yung bagong dimension, yung bagong kinaharap nila sa buhay natin ito. Kasi lahat naman tayo ay daraan sa paglisan sa mundong ibabaw, iba-iba nga lang. Natimo sa ating mga kaisipan na ang mga sumakabilang buhay na daw ay nasa kalangitan. Pero para sa akin, nandito pa rin sila sa buhay natin ito, sa mundong ibabaw. Kasama pa rin natin sila. Kung bakit merong napapanuto o yung kumakalma lang dahil natanggap nila yung ating pagdarasal. Dapat kasi ang bawat kaluluwa na lumisan sa mundong ito ay pinagdarasal para matagpuan nila ang kapayapaang hinahangad nila sa kabilang dimensyon ng mundong ibabaw. Hindi ba't kailangan natin ang pagdarasal ng taimtim? Katulad nila, nangangailangan sila talaga ng pagdarasal na nagmumula sa atin. Kaya kung kayo'y nakaka-experience ng mga kaluluwang ligaw, na nakikita at nararamdaman natin, hindi sila dapat katakutan. Dapat natin silang ipagdasal. Dapat nating bigyan sila ng mataimtim na pagdarasal para matagpuan ng mga kaluluwang ligaw ang kapanatagan habang sila'y nag-iintay ng tinatawag nating paghuhukom ng ating Panginoon. Para sa pagkakaunawa ko sa mundong ito, lahat tayo, buhay man o patay, nandito pa sa dimension ng mundong ibabaw. Yun nga lang, Team A, Team B, team na sumakabilang buhay, at team na tayo'y nabubuhay pa. At team na may hindi masyadong mabuti, pero meron din na nagpapakabuti dahil napaghandaan nila yung kanilang kamatayan. Kaya yung iba ay nagpaparamdam pa dahil hindi pa nila natatagpuan ang katahimikan. Ang sagot doon ay ang panalangin, mataimtim na panalangin para matawid nila kung anumang dimension na pupuntahan nila. Kaya dapat ipanalangin, hindi katakutan ang mga kaluluwang ligaw. Pagkakatandaan, lahat tayo ay may karapatan dito sa mundong ibabaw. Mapabuhay man o sumakabilang buhay, dapat igalang ang katahimikan at ang kapayapaan. Makuha lang natin lang lahat ng yun sa ating pagdarasal ng mataimtim sa ating poong may kapal dahil siya ang naglalang at siya rin ang may karapatang gumawi sa ating buhay. Kaya pagdarasal sa bawat kaluluwa ngayong Nobyembre. Diba, parati natin o constant natin silang ipagdarasal para matagpuan nila ang kapayapaan. Kaya huwag pagtatakan kung bakit may mga kaluluwang ligaw. Kung tayo nga mga buhay ay naliligaw, diba? Naliligaw pa rin ang landas dito sa buhay natin, ginagalawan. Sila pa kaya na nabigla sa kanilang pinuntahan, diba? Yung iba, ang kanilang kinumatay ay bigla-biglaan. Kaya
tanggapin na natin kung bakit may mga kaluluwa pa rin tayong nararamdaman sa kapaligiran dahil nandito pa rin tayo sa mundo, mapabuhay o sa makabilang buhay, lahat tayo ay may karapatan na lumibot-libot pa dito sa ating kapaligiran. Yun nga, constant prayer para sa ating mga mahal sa buhay ngayong undas. Kaya ngayong undas, ating ipanalangin ang mga kaluluwang nabigla sa kanilang paglisan sa mundong ibabaw. Dapat natin ilapit sa Panginoon na matagpuan nila ang katahimikan. Ating minimithi sa bawat isa sa kanila para kanilang kaluluwa ay mapanatag na sa pangangalaga ng ating Panginoon. Kaya ngayong All Saints Day, All Souls Day o undas, ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay at ang bawat kaluluwa ng ating kapwa na sumakabilang buhay na para kanilang matanggap ang sakramento ng bendisyon ng ating Panginoon. Sa isang panalangin na taimtim, marami tayong kaluluwang mabibigyan ng kapanatagan kung saan man sila naroon ngayon. Kaya ngayong All Souls Day, All Saints Day, at undas, bigyan natin sila ng panalangin na mula sa ating mga puso para kapanatagan ng kanilang mga kaluluwa. Tandaan, mga kaluluwang sumakabilang buhay, hindi dapat katakutan. Bagkus, bigyan ng panalangin para kapanatagan ay kanilang makamtan. Ganin yun, di ba? Ika nga ng mga taong sumakabilang buhay na kung nasan man tayo ngayon, ganito rin sila noon. Kung nasaan sila ngayon, pupunta rin tayo doon. Kaya, constant prayer sa ating mga departed loved ones. Yun ang magbuting biyayang maibibigay natin sa kanila, ang panalangin. O ayan, wala na naman ako yaman na sa inyo yung maibibigay, pero meron akong naiwan sa inyo kahit papaanong kaalaman, para kahit papaano naman ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay gumangga-anggaan. Ayan. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel, like and share and comment. And please subscribe and thank you and God bless.